Si Vladimir Putin ay 55 beses nang lalong napalayo sa layunin niyang idemilitarisa ang Ukraine. Hindi lang ito magandang numero. Hindi inaasahan, ang Ukraine ay naging bahagi ng European Military Industrial Complex at ngayon ang military budget ay lumampas na sa $150 bilyong kada taon at ang mga pabrika ng depensa ng Ukraine ay nakakalat na sa buong Europa. May numero na talagang mahirap paniwalaan. Sa mahigit 4 na taon ng digmaan, ang sektor ng depensa ng Ukraine ay lumago ng 55 beses mula sa halagang $1 bilyong hanggang 55 bilyon. Ang bilang ng mga kumpanyang pangdepensa ay opisyal na tumaas mula 10 hanggang mga 1,200,000. Ang bansa na noong 2022 ay pangunahing marunong lang mag-ayos ng Soviet na kagamitan, ngayon ay nagtatayo na ng mga pabrika sa Britanya, Denmark, Finland at Portugal. Ang pinakakagiliw-giliw ay kung bakit inilalabas ng Ukraine ang produksyon sa ibang bansa at bakit ito ay napakatalinong hakbang. Siyempre, kaya ng mga Russian missile at drone, abutin ng mga pabrika sa Kharkiv, Dnipro, Kiev at iba pa, pero hindi nila tatargetin ang pabrika sa Suffolk o Copenhagen halimbawa. Hindi basta-basta maglalakas loob ang Moskva na umatake sa teritoryo ng NATO. Sa episode na ito, tatalakayin natin ng detalyado kung ano ang programang Build with Ukraine at kung paano sa loob ng isang taon ay humantong ito sa 47 kasunduan sa 21 bansa. Aling mga pabrika at ano ang ginagawa nila mula sa Shark drone sa Inglaterra hanggang rocket fuel sa Denmark. Bakit hinahabol ng Europa ang mga Ukrainian na inhinyero? Saan nanggagaling ang pera para dito at anong mga balakid ang maaring sumira sa lahat ng ito? At ang pinakamahalaga, bakit ito ay nangangahulugan na ang Ukraine ay halos nasa NATO na kahit wala pang formal na pagiging miyembro? Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, please mag-subscribe sa channel na ito. Papunta na tayo sa 300,000 subscriber, kaya magiging lubos akong nagpapasalamat kung kayo mismo ang mag-subscribe. Kaya, hindi ito magiging pangkaraniwang episode at hindi rin ito ang karaniwang format para sa YouTube channel na ito. Dito, susuriin natin kung paano nagawang buuin ng Ukraine ang isang napakalakas na military-industrial complex sa tulong ng mga Europeo at kasama ang mga Europeo. At kung bakit sa NATO Summit sa Ankara, literal na isinama na ang Ukraine sa defense sector ng Europa. Nang sumiklab ang malawakang pananakop ng mga Ruso sa Ukraine, hindi handa ang industriyang militar ng Ukraine para sa matagal at matinding digmaan. Malaki ang pag-asa ng sektor sa mga lumang pasilidad ng produksyon mula sa panahon ng Unyong Sobyet. Ibig sabihin, kaya lang ng mga kumpanya mag-ayos o mag-upgrade ng luma nilang kagamitan pero hindi sila handa para sa malawakang paggawa ng makabagong armas. Dito rin nagmuma ang lubos na pagdepende sa tulong militar mula sa kanluran. Pero nakakagulat kung saan tayo nakarating matapos halos 5 taon. Tumaas ng 55 beses ang kapasidad ng produksyon batay sa halaga. Isipin mo, sa simula ng malawakang digmaan, ang halaga ng Defense Industrial Complex ng mga kumpanya ay tinatayang nasa $1 bilyong. Ngayon, 55 bilyon na ito. Dumami rin ang mga kumpanyang konektado sa teknolohiyang militar. Sa simula ng malawakang digmaan, 10 lang sila, ngayon mga 1,200,000 na. Mas mataas pa ang bilis natin sa paggawa ng mga drone. Dito makikita ang susi kung bakit mabilis ang paglago. Hindi ang sukat ang nagbago. Oo, nagbago rin ang sukat pero hindi yon ang pinakamahalaga. Nagbago mismo ang estruktura ng industriyang ito. Dapat tayong lubos na magpasalamat sa ginawang ito ng Denmark. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit mahalaga ang papel ng mga taga-Denmark. Sa halip na pangunahing sektor ng gobyerno, nabuo ang isang desentralisado at napaka-dynamic na ekosistema. Mula sa malalaking kumpanya hanggang maliit na startup, mahalaga ang trabahong nakabatay sa tuloy-tuloy na feedback mula sa frontline. Ibig sabihin, lahat ng solusyon ay sinusubukan at pinapahusay habang may labanan. Dito nakakaroon ng kalamangan ang Ukraine sa mga larangang mas mahalaga ang bilis ng pag-aangkop kaysa dami. Ito ay FPV drone, electronic warfare, mga teknolohiya laban sa drone at iba pa. Ang sentralisadong depensang industriya ng Rusya ay hirap makasabay sa bilis ng pagbabago. Bagaman sa nakalipas na 2 taon ay nakaangkop na at bahagyang nabawasan ang kanilang pagkakabalam. Mahalaga ito, isang tapat na paglilinaw. Natututo rin ang Rusya.
Pero dito, maari magkaroon kayo ng tanong, paano nga ba nangyari na ang Ukraine ay umabot sa puntong lumaki ng 55 beses ang kanilang depensang industriya? Para maintindihan ito, dapat ihambing ang dalawang paraan. Noong 2024, nagbago ang lahat. Dati, alam ninyong ginastos ng mga Europeo ang pera nila sa pagbili ng armas para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Minsan ay ibinibigay nila mula sa sarili nilang inventaryo ang mga armas na mayroon na sila. Noong 2024, nagmungkahi ang Denmark ng bagong paraan. Sabi nila, paano kung sa halip na magpadala ng tapos na armas sa Ukraine, direkta na lang mag-invest ang mga Europeo ng kanilang pera sa paggawa ng armas sa loob mismo ng Ukraine? Noong una, may pagdududa sa ideyang ito na parang delikado lang basta magbigay ng pera. Pero na din sobrang epektibo ang modelong ito, kaya sinundan din ito ng iba. Ang Denmark ang unang nagbigay ng pera, sinundan ng iba. Ito ang naging pundasyon at simula ng lahat. Sa taong 2025 ilulunsad na ng buong European Union ang programang tinatawag na Build with Ukraine. At ito ay isang bagay na talagang kakaiba. Kung ang Danish model ay nangangahulugan ng kanluraning pondo para sa mga pabrika ng Ukraine sa Ukraine, ang modelong Build with Ukraine naman ay nagmungkahi ng pagbubukas ng mga pinagsamang kumpanya, mga linya ng asemblya at mga research center sa mismong teritoryo ng Europa na may partisipasyon ng Ukraine. May mahalagang detalye dito para hindi tayo magkaroon ng ilusyon. Hindi ito tungkol sa ganap na paglilipat ng produksyon sa Europa. Ang modelo ay based sa kooperasyong bilateral at paglilisensya. Ganito ang sistema. Ayon sa mga kasunduang intergovernmental, bahagi ng produkto ay napupunta sa sandatahang lakas ng Ukraine at ang natitira, yung hindi kailangan ng sandatahang lakas ng Ukraine, ay binibili ng bansang partner na kasama natin sa proyekto o kaya naman ay ine-export ang mga armas na ito. At ang pinakaimportante, dapat bahagi ng mga pasilidad ng produksyon ay nasa Europa at ang iba naman ay nasa Ukraine. Pero sasabihin ninyo, bakit ito kailangan ng Ukraine kung sa esensya, ibinibigay lang natin ang mga ideya sa mga Europeo. Nagtatayo tayo ng pabrika sa Europa at doon ginagawa ang mga bagay na tayo mismo ang nagdisenyo. Sa tingin ko, 4 ang mga dahilan. Una at pinakamahalaga rito ay seguridad. Pwedeng ilipat ng mga kumpanya ang produksyon sa lugar na ligtas sa Russian missile at drone, ibig sabihin napakatibay ng lohika nito. Moscow? Kahit anong gawin o ipagyabang niya, malamang hindi siya magtatangkang umatake sa mga pasilidad ng produksyon sa mga bansa ng NATO. Ibig sabihin, nilalagay ng Ukraine ang bahagi ng kanilang military-industrial complex sa ilalim ng Artikulo 5 ng NATO kahit di sila miyembro. Bonus din ang matatag na supply ng enerhiya na wala na sa Ukraine dahil sa mga atake. Pangalawa, pera. Nagbibigay ang mga kasunduan ng access sa pondo ng European Union na kailangan ng Ukraine, ngunit ito ay kulang pa rin. Para maintindihan, sa 2026 inaasahang aabot sa record na $158 bilyong ang pangangailangan ng Ukraine para sa depensa. Mas mataas ito ng 20 kaysa noong nakaraang taon at halos katulad na ng buong budget sa depensa ng Rusya. Dahil sa kakulangan ng pondo ng gobyerno, malaking bahagi ng kapasidad ng Ukraine ang madalas na hindi nagagamit. May mga pabrika at kakayahan pero walang order. At dito pumapasok ang tulong mula sa mga Europeo, pondo mula sa pinagsamang budget ng European Union. Pero, hindi naman miyembro ng European Union ang Ukraine, kaya hindi sila pwedeng direktang kumuha ng pera mula sa pinagsamang budget ng EU. Hindi talaga pwede. Pero kapag may kolaborasyon sa Europeo, pwede na at ginagawa nila. Pangatlo, ang pag-e-export. Sa ngayon, napakahirap mag-export ng mga armas na gawa mismo sa loob ng Ukraine. At madalas, halos imposible ito dahil sa burokrasya at mga limitasyong militar. Ngunit ang mga pabrika sa ibang bansa ay nagiging legal na daan ng bentahan na nangangahulugang pera para muling ipuhunan sa produksyon. At pang-apat, mga teknolohiya at pamantayan ito. Access sa mga makabagong proseso ng produksyon, diversified na supply chains, at na napakahalaga, pinasimpleng sertipikasyon ng EU at NATO. At mahalaga, sa kabila ng lahat ng ito, hindi naman nawawala ang bisa ng mga sandata. Hindi rin ito tumitigil sa pagiging Ukrainian. Okay, malinaw ang benepisyo ng Ukraine. Pero ano ang makukuha ng Europa? Pantay at kapwa kapaki-pakinabang ang kasunduan. May makukuha ang mga Europeo na di nila mabibili kahit gaano sila kayaman. Ito ay access sa mga teknolohiyang nasubukan na sa totoong labanan, sa mga konsepto ng paggamit at mabilis na siklo ng inobasyon.
Tradisyonal na konserbatibo at mabagal ang sektor ng depensa ng Europa, pero dinadala rito ng mga Ukrainian ang bilis na nahubog sa ilalim ng putok sa prente. Bukod dito, may akses sa mga eksperto at inhinyero mula Ukraina. Sa madaling sabi, ibinibenta ng Ukraina sa Europa ang kanilang karanasan sa digmaan. Nagbibigay ang Europa ng pabrika at pera sa Ukraina. Maging mas tiyak tayo dahil abstract pa ang kwento natin tungkol sa ganitong kooperasyon. Lumipat na tayo sa detalye. Mabagal nagsimula ang programang Build with Ukraine, pero bigla itong bumilis. Talagang bigla. Pagtapos ng Munyo, 47 kasunduan na ang nalagdaan na may partisipasyon ng 21 bansa mula Europa at Ilagang Amerika. Nanggumuna ang Alemanya na may 10 kasunduan sa ilalim ng programang ito. Mahigit ikalimang bahagi ng lahat ng kasunduan ay napupunta sa mga Aleman. Pinagtutulungan natin kasama ang mga Aleman ang FPV drones, autonomous na sistema, kontra-drone, sistemang pangimpapawid at paggawa ng bahagi ng misil. At ngayon, literal na ngayong araw, nalaman na ang mga Aleman sa ilalim ng programang ito ay pinopondohan, halimbawa, ang paggawa ng 50,000 drone para sa sandatangang lakas ng Ukraine na gumagamit ng artificial intelligence. Tuloy tayo. Czech Republic at Finland. Pumirma tayo ng 4 na kasunduan kasama nila. Ang United Kingdom, Denmark at Spain ay 3 bawat isa. Nagtatag din tayo ng joint venture sa Pransya, Norway, Poland, Estados Unidos at Canada. Mahigit 2/3 ng pinagsamang proyekto ay tungkol sa autonomous na sistema, mga loitering munition at kontra-drone na teknolohiya. Naunawaan ng Europa kung sino ang mananaig sa digmaan ng hinaharap at agad ginamit ang karanasan ng mga Ukrainyano. Narito ang ilan sa mga pinakakapansin-pansing proyekto ng Build with Ukraine. Halimbawa, naglunsad ang German Quantum System ng ilang joint venture kasama ang mga Ukrainyano. Gumagawa ang Ukrspecs Systems ng mga reconnaissance drone na Shark at PD-2 sa United Kingdom at matagal na nila itong ginagawa. Sa Portugal, matagal nang gumagawa ang Ukraine ng sariling sea drone na kinatatakutan ng mga Ruso sa Black Sea at Azov Sea. Matagal nang may makatuwang na proyekto ng Finland at Ukraine para sa drone at ground robot. May mga joint venture na kasama ang Romania, Denmark at mga bansa sa Baltics para sa pagdevelop muli ng mga drone. At pagkatapos, may isang kumpanyang Polish, hindi ko nababanggitin kung alin, pero isang kumpanyang Polish na ang pumirma ng kontrata at magsisimula ng gumawa ng Ukrainian na 100 at 55 umeng howitzer na Bogdana. Ngayon, sisimula na ng kumpanyang Espanyol na Technov ang paggawa ng Ukrainian armored vehicles na Jura at Kosap. Iba ang usapan sa pananaliksik at pag-unlad, dito talaga pinakakapanapanabik. Nagtutulungan sina Hensoldt ng Germany at Fairpoint ng Ukraine sa paggawa ng Freya anti-missile defense system. May episode ako sa YouTube tungkol dito. Bisitahin ang channel ko at panuorin, doon ko tinalakay ang bagong Ukrainian missile. Tuloy tayo. Ang French na kumpanya na MBDA at ang design bureau na Luch ay nagtutulungan sa paggawa ng anti-ship cruise missile na Neptune 2. At ito na ang pinakaimportante. Ang Airbus kasama ang startup na Skyfall ay nagtatrabaho sa pag-integrate ng mga Ukrainian na drone interceptor sa mga command at control system. May mga planong proyekto para sa mga seeker head at mga propulsion system at iba pang missile technology. Sa hinaharap, mas dadami ang mga pabrikang magkasanib para sa paggawa ng cruise at ballistic missile. Pinaandar na rin ang tinatawag na mga incubator. Ang Brave Germany at mga kaparehong programa sa ibang bansa ay nagbibigay ng grant at nagsasagawa ng hackathon lalo na para sa mga Ukrainian defense startup na gustong pumasok sa European market. Saan galing ang pera? Dalawang pangunahing pinagkukunan ang pinagmumulan ng pondo. Galing ito sa pambansang programa ng mga bansang kasosyo, kadalasan sa kagawaran ng tanggulan at pondo ng European Union. Sa ilang kaso, pansinin na pwedeng madagdagan ang mga pondong ito ng kita mula sa na-freeze na ari-arian ng Russia. Ibig sabihin, bahagyang magbabayad ang Russia para sa mga pabrika ng Ukraine sa Europa. Ganito ang itsura ng mga partikular na mekanismo. Ang European Defense Fund ang nagbabayad para sa partisipasyon sa pananaliksik at pagdevelop. Ito yung mga lugar na kasama ang Airbus at iba pa. Naglaan ang European Defense Industry Program ng 300 milyong euro para sa 2026 at 2027 upang palakasin ang depensang kakayahan ng Ukraine at isama ang mga negosyo nito sa mga European supply chain.
Mayroong safe credit mechanism na nagbibigay daan sa mga kumpanyang Ukrainian na maging kontratista sa mga proyekto ng European Union. Gumagana na ito sa Poland, Romania at Greece. Siyempre, malino na may mga problema rin. Kailangan pag-usapan ito. May hindi bababa sa 5 seryosong hadlang ang programa. Una, ang burokrasya sa export. Ang mahigpit na export control ng Ukraine mula nang magsimula ang digmaan ay pumipigil sa internasyonal na produksyon. Bagamat may reforma, mabagal ang progreso. Dito kailangan kumilos ang pamahalaan ng Ukraine at magpadala ng armas sa ibang bansa. Nakakatakot ito kahit anong sabihin. Pero ang kasunod, lalo na para sa maliliit na kumpanyang gustong lumabas ng bansa. Dahil ang mga credit guarantee sa ilalim ng programang SAFE ay nakadepende sa panloob na pulisya ng mga bansang kapartner at hindi ito naibibigay ng pantay-pantay. Ang mataas na panimulang puhunan, alam mo na, pwedeng agad pumatay sa proyekto. At pagkatapos, ang pangatlo ay ang mga regulasyon. Kailangang sundin ng mga kumpanyang Ukrainyano ng sabay-sabay ang pambansa, internasyonal at NATO na mga pamantayan ng sertipikasyon, mga hinihingi sa cybersecurity at batas sa pag-export. Para sa maliit na kumpanya, napakabigat na administratibong pasanin ang isaalang-alang ang lahat ng ito. May isang halimbawa ng kalokohan na buti na lampasan namin, pero nangyari ito para ipakita ang lawak ng problema. Sa Denmark, napilitan pa ang mga autoridad na tanggalin ang ilang bahagi ng pambansang mga pamantayan sa ekolohiya at konstruksyon para payagan ang kumpanyang Ukrainian na Firepoint na magtayo ng pabrika ng solid rocket fuel. Oo, alam nyo ba, may operasyon din ang Firepoint sa Denmark. At panghuli, proteksyunismo. Ang mga pagbili ng depensa sa Europa ay patuloy pa ring nagbibigay ng prioridad sa kanilang sariling mga pambansang tagagawa. Maaring masakal nito ang mga Ukrainiano kahit na matapos ang paglulunsad ng mga magkasanib na proyekto. At sige, sabihin na natin, ang dalawang pinakamasakit na usapin ay ang mga tauhan at korupsyon. Sa pagbubukas ng produksyon abroad, nanganganib ang mga kumpanyang Ukrainyo na mawala ng kwalipikadong espesyalista at inhinyero dahil maaari silang kunin ng mas mayayamang kumpanyang Europeo. Maaring pahinain ng investigasyon sa posibleng pang-aabuso ng kumpanyang Ukrainyano ang politikal na kahandaang makipagtulungan ng mga partner sa Kyiv. Sa loob ng mahigit 4 na taon, mula sa pagiging humihingi ng tulong, naging partner ng Airbus, MBDA at Hensoldt ang Ukraine sa paggawa ng missile at mga sistemang panlaban sa missile. May 47 kasunduan na, 21 bansa ang kasali at ang mga pabrika ng Ukranya ay nasa Britanya hanggang Portugal. Tumaas ng 55 beses ang paglago ng industriyang militar, pero hindi lang ito tungkol sa mga numero. May ibang bagay na bahagyang nakatago rito. Nasa estratehiya ang pangunahing kahulugan. Tulad ng napag-alaman natin, sa pagdadala ng produksyon sa teritoryo ng mga bansang NATO, 3 bagay ang sabay na ginagawa ng Ukraine. Pinoprotektahan nito ang sarili nitong industriya ng depensa mula sa mga mababangis at mabahong Ruso, nakakakuha ng pera at pamantayan mula sa Europa. At ang pinakamahalaga, ito ang pinakaimportante, talagang lumalalim ang pagkakaugnay nito sa sistemang pangdepensa ng Europa na magiging imposibleng paghiwalayin ito mula roon. At kapag ganun na, kapag ang isang bansa ay ganito nakaintegrado sa sistema ng EU, ang susunod na hakbang ay talagang lohikal. Tanggapin na lang talaga ang bansang ito bilang bahagi ng kanilang samahan. Hindi opisyal na miyembro ang Ukraine ng NATO, pero ang mga inhinyero nila ay sagdidisenyo ng mga misail kasama ang mga Pranses at ang kanilang mga drone ay gawa sa Inglaterra. Gagawin na ng mga Polako ang mga haubitsa ng Ukraine at ang sistemang panlaban sa misail ay ginagawa kasama ng mga Aleman. Ito na ang sinasabi kong isang paa na sa NATO. Ibig sabihin, ang integrasyon ay hindi sa pamamagitan ng kasunduan kundi sa pamamagitan ng produksyon. Ito nga pala ang sinasabi ng maraming eksperto noong simula pa lang ng digmaan. Huwag umasa na agad kayong tatanggapin sa NATO dahil lang sa politika. Hindi yon dapat. Ang Finland at Sweden ay magandang halimbawa kung paano ito gawin. Sobrang naging bahagi na sila ng industriyang pandepensa ng mga bansang NATO, kaya nung nagkaroon ng pagkakataon at tamang panahon, agad silang tinanggap sa North Atlantic Alliance. Dito ako magtatapos. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!